Bakit po? Bakit ako nagtatakip? Kasi po, 'di ba? Yung doon sa huling video ko, sabi ko, umaalingasaw ang baho ng mga Duterte. Ito naman ngayon, dahil dyan sa mga baho na yan, ay may bago na namang issue. May bago na namang bad news. Bad news para sa pamilya Duterte o sa kanyang kampo. Ang balita po kasi, inaabandona na ng mga kaalyado, yung mga taga PDP laban, yung partido ni Duterte. Yung iba, nag-abandon ship, yung iba lumipat ng ibang partido, yung iba naman, nagbubuo po ng bagong partido. O di anong ibig po sabihin nito? Talagang nakakarma na, no? Yan kasi. Talagang karma is real. Ngayon, para doon sa mga tumiwalag, siguro ko naman yun, for practical reasons and practical purposes, rasyonable lang po. Logical lang na isipin mo yung sarili mo. Yung sarili mong karir. Kasi, ano ang mapapala mo nga naman sa isang tao na kagaya niyan, very unpopular na sa taong bayan? Oh, come on. Yung survey baka mo? Ang survey na yan ay gawa-gawa. O diba? Sino bang nagpa-survey niyan? Yung Publicus Asia, na pag-aari ni Malutikia, na isang pro-Duterte. Tapos isa ring pro-China na propagandista. Ngayon, doon naman po sa mga parang aso, ka-loyal. Alam niyo, yung aso kasi very loyal yan sa kanyang master, di ba? Yung mga ever loyal dyan kay Duterte, okay, that's your choice. It's up to you. Kung sa palagay ba ninyo, may mapapala kayo sa pakikipag-alyansa sa isang unpopular, sa isang pro-China. Alam naman ninyo, ewan kung alam ninyo, pero itong totoo, ang taong bayan po, ang majority ng Filipino people are against China. Therefore, against the pro-China politicians. Siyempre. Pero mayroon pa rin pong mga idiot. At sa totoo lang, nagpapabayad. Oh, wala naman akong proof. Pero yun ang malakas na ugong. Siyempre, yung pagpapabayad, hindi naman yan ilalantad. Natural sikreto yan. Pero, kaya wag kayong maghahanap ng proof na sila ay bayaran. Kasi hindi naman yan sila tanga na ibo-broadcast. Oh, ako bayad. Diba? Kahit na mahuli nga yan Parang yung lalaking nahuli na nakapatong, i-deny pa.
Kesyo nahulog lang siya doon. Oh. Pero halatang halata mo, makikita mo sa kilos at gawa ang bayad at saka hindi. Oh. So ngayon, di abandon ship. Sino ba naman kasi ang matutuwa sa iyo? Tatay Diggs, sa pinaggagawa mo. Ito kasing si Duterte, feeling niya na siya ang supreme leader ng Pilipinas. Tingin niya, feel niya sa sarili niya, siya ay Diyos. Na lahat ng sabihin niya, a-approve yung tao. Na bilib sa kanya ang tao. Oo, maraming bumilib noon. Pero nagising na ngayon. Yung iba niya, natakot lang eh. Di ba mahilig ka manakot? Mangharas. Oh. Pati nga mga kapwa mo taga-gobyerno eh. Ang hilig kasi manakot. O ngayon, syempre ang tao, nakikita na ng mga politiko sa ngayon na dating kaalyado sa'yo, na parang wala kang pag-asa. Alam nila na sirang-sira ka na sa taong bayan. Kayong mag-aama, sirang-sira na kayo. Wala na yung tinatawag nilang Duterte Magic. Kagaya nung Cory Magic, di ba naglaho din? Kasi hindi na maintain, hindi naman pala kasi totoo yung magic nga eh. Hindi pala totoo yung magic. Sino naman ang matutuwa na sumama? Yung mga pilit na sumasabit diyan sa barko ni Duterte, bala kayo. Kasama kayong malulunod. Pag yan, tataob o lulubog. Kapag kayo ay hindi pa dyan umalpas, syempre kasama kayong lulubog. Kaya kung ako sa inyo, habang may panahon pa, habang may natitira pang lifeboat, abandon ship. Nakataya din ang, hindi lang buhay ninyo, kundi yung political career. Ngayon kasing panahon, malakas na ang boses ng taong bayan. Di ba? At itong pinaggagawa na ito ni Duterte, malaking sampal sa kanya. Kumbaga yung kumunoy na kinatutungtungan niya ay sarili niyang hukay yan eh. Siya mismo ang may hukay niyan. Tamo, sino ang matutuwa makipag-alyado sa isang hambog? Sa isang berdugo? Mamamatay tao? Siya mismo may sabi niyan. Yung mahilig manakot. At hindi lang yata basta nananakot, kundi talagang ginagawa. Matutuwa kang sumama sa isang traidor sa bayan. Pro-China. Malakas ang panawagan ng taong bayan ngayon na huwag iboboto ang mga pro-China. Natural. Mas nakararami pa kasi ang tao, yung taong mulat ang kaisipan, yung normal ang pag-iisip, yung may malasakit sa bayan. Hindi yung kagaya nitong mga Duterte na ito,
Hindi lang yung pamilya Duterte kundi yung pati yung mga stupido na umaalyado sa kanya. Nagtatanggol sa kanila. At kung umaasa kayo ng bubuhos ang pera galing China, ewan lang. Kasi sa kalagayan ng ekonomiya ng China ngayon, napalubog. Ewan natin kung may darating pa. Mga 2 years from now, 2 taon pa, palubog na rin ang barko ng China, Mayroon pa kayang ibibigay? May bumuhos pa kaya na pondo galing China? Ay, nako. Kaya ito ngayon, parang inaani ni Duterte yung kanyang mga itinanim. Nagtanim ka ng kasamaan, natural lang aanihin mo Alam nga namang, di ba? Kaya ngayon, tinatalikuran ka na. Tinatalikuran anong mga politiko din naman na isa rin naman na, well, syempre, may inaalagaan silang karir nila. Or, baka naisip na rin nila na mali yung makipag-alyansa dito sa berdugo na ito. Ay, nako. Abandon ship? At saka, para sa akin, para sa amin na hindi pro Duterte, para sa akin good news ito. Bakit? Kasi kung wala na siyang kaalyado, wala na siyang lakas, wala na siyang kakampi, wala pang confidential fund na gagastusin, buti kung may ibigay sa kanila si China. Pero ewan ko lang Sa akin good news, kasi parang hindi na sila makabalik ng politika. Hindi lang si Duterte, kundi pati yung kanyang mga supporters na may ambisyon din sa politika. Di ba? Yung mga aso niyang kumakahol. Kung noon, wala ganitong kontrobersya, hindi kayo nakapasok. Ngayon pa kaya? At isa ako sa kakampanya laban sa inyo. Well, ano ba naman ang pinagmamalaki ko? Kakarampot lang naman ang followers ko. Pero alam niyo, kahit isang follower yan, pag yan ay nag-networking, dadami rin. Tsaka at least may magawa ka man lang, di ba? Kaya, mga kababayan, mukhang dinidinig po ng Diyos yung panalangin natin. Kasi, kapag itong si Duterte ay makabalik sa politika, tapos, ay naku, kung gagawin nilang Davao ang Pilipinas, kawawa po. Kawawa ang mga Pilipino hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Diba? Kaya isip-isip mga katribo isipin natin yung ating mga future na mga anak, apo ng ating mga anak at apo. Diba? So, networking po tayo sa
sa pag-abandon ship. Okay? Thank you very much and happy weekend sa inyong lahat. Once again, thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace!